490 municipalities, giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KIXPI. Sa inyo na ang mga balitang ihahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nagkalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilan DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City sa proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan at 3 minuto. Makakalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga, Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo Natin Balita or Hot Balita. Sa ngalan po ng aming bituing station manager sa aming admin officer, KBP license, Sir PB Jawarin, at sa aming news head, Miss Narinis Amamintal Kusim. Sa aming mga media technician, ako po ang inyong makakasama sa loob ng mga 30 minuto, Radyo Natin Caroline Abbas. 4 na minuto na kalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na nahatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Rais Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali at ng Green Pharmacy. 4 na minuto na kalipas ang alas 7 ng umaga at bago ho natin dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ng ngayong araw ng Lunes. Ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MST BARM Cotabato City Field Office sa pangunguna ni MP Minister Bailing Isman Tawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abduraof Imakakua, katuwang DXTC Radyo Natin na maging alerto at laging handa mga kabang samoro. Ayon sa Pag-asa,
February 23, 2026 inilabas kanina alas 5 ng umaga. Ang Estelis ay nakakaapekto sa Mindanao. Ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao o BERMM ay makakaranas sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng Estelis. Posible ang pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa minsang malakas na pag-ulan. Ang kondisyon ng hangin at karagatan mahina hanggang sa katamtamang lakas ng hangin ang namamayani mula sa direksyon ng silangan patungong hilagang silangan, at ang antas ng alon sa mga baybaying dagat ay magiging mahina hanggang sa katamtaman. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 29.0 degrees Celsius hanggang 22.0 degrees Celsius. Sumikat ang araw alas 5:58 ng umaga at lulubog alas 5:55 ng hapon. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology o MOST BARM, Cotabato City Field Office, sa pangunguna ni MP Minister Bailing Ismantawin at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurauf Imakakua, katuwangang DXTC. Radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. Tama po ang inyong mga orasan, oras sa buong kapuluhan at 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa ating pangunang balita, sa pagdiriwang ng banal na buwan ng Ramadan, naglunsad ng makabuluhang programa ang Barangay Tamuntaka Mother sa pamumuno ni Barangay Chairman Dato Wawisem. Ito ay ang pamahagi ng bigas sa lahat ng residente ng barangay, isang inisyatiba na naglalayong magbigay ng tulong at kagalakan sa komunidad sa espesyal na panahong ito. Ang programa ay pinapatupad na may 3 pangunahing prinsipyo: walang listahan, walang pila, at walang pinipiling bahay. Layunin nitong masiguro ang bawat pamilya sa Barangay Tamuntaka Mother ay makakatanggap ng kanilang bahagi ng bigas nang walang hirap at diskriminasyon, alinsunod sa diwa ng pagkakaisa at pagmamahalan na itinuturo ng buwan ng Ramadan. Ang ganitong ori ng pamahagi ay nagpapakita ng malasakit at pagiging inklusibo ng pamunuan ng barangay sa ilalim ni Chairman Dato Wawisem, na nagsisikap na maabot ang lahat ng nangangailangan, lalo na sa mga panahon na may kahalagahang panrelihiyon. Ang inisyatibang ito ay inaasang magdudulot ng ginhawa at kaligayahan sa mga residente ng Barangay Tamuntaka Mother sa pagpapatuloy ng kanilang paggunita sa buwan ng Ramadan. Siyang na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, patuloy ang Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated sa kanilang traditional na programa ng libreng iftar para sa mga piling ulila sa lungsod ng Cotabato City ngayong buwan ng Ramadan. Nagsimula ang organisasyon sa kanilang programa sa Markaz Abdurrahman o Orphanage Mulit ang mga babay sa may poblasyon 8 Kakal, Cotabato City noong araw ng Biyernes, 20 sa buwan ng Pebrero taong kasalukuyan. Ang programang ito ay isang espesyal na handog para sa buwan ng Ramadan. Ngayong taon ay pinagbibiwang
ang ikalimang anibersaryo ng tuloy-tuloy na pagpapatupad ng free iftar. At ito ay ginagawa every Friday. Programa ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Patuloy din naglilingkod ang Bangsamoro Sharia Law Center na 11 taon nang nagsiservisyo mula 2014 hanggang 2025 sa pagtataguyod ng Sharia law sa bansa. 10 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Para sa iba parating mga balita, naglabas ng pahayag si Ban Chief Minister Abdurrauf Makakua hinggil sa patuloy na pag-ulan sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao o BERMM at ilang bahagi ng Mindanao. Ayon kay Honorable Makakua, patuloy ang nararanasang pag-ulan sa rehiyon, lalo na sa Lana del Sur na nagdudulot na ng pagbaha sa ilang lugar sa Marawi City. Hinimok ni Chief Minister ang publiko na manatiling kalmado ngunit alerto sa posibleng panganib na dulot ng masamang panahon. Pinayuhan niya ang mga residente na maghanda ng go bag, ilipat na sa mataas mas mataas na lugar ang mahalagang gamit at iwasang tumawid o magmaniho sa daan upang makaiwas sa sakuna. Dagdag pa ni Minister, patuloy ang koordinasyon ng pamahalaang regional sa mga local government units para sa agarang pagtugon sa mga apektado na lugar. Samantala, muling ipinaalala sa publiko na makipag-ugnayan sa Bangsamoro Radio hotline number 0966-301-8777 at 0939-33-95221 para sa mga agarang tulong at impormasyon. 12 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Sinuspende ang klase sa lahat ng Antas sa Maguindanao del Sur ngayong February 23 dahil sa masamang panahon na dulot ng Sirlain at Estelesa na nagdudulot ng pag-ulan at posibleng pagbaha. Ito ay alinsunod sa Executive Order number 015 na inilabas ni Governor Dato Ali M. Mitimbang matapos ang rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council inilagay sa Blue Alert status ang Provincial Emergency Operation Center at pinapayuhan ang mga mag-aaral na gumamit ng alternatibong learning modalities. Labing 3 minuto makalipas ang 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Na matatagpuan sa may Macapagal Street, Sinsuat Avenue, Cotabato City at ng Search and Service Center located at Don Roman Velo Street, Cotabato City. At ato din sa inyo ng Ministry of Labor and Employment o Malibar sa pamumuno ni Malibar Minister Dato Muslimin Gisema Albapamos at ang kanilang General Director Dato Surab Abutazila Jr. Labing 4 na minuto makalipas ang 7 ng umaga. Tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalang
mapagpalang Ramadan sa ating lahat. Ngayong banal na buwan ng Ramadan, ako si Minister Muslim Sena kasama si Chief Minister Abduraob Makakuha ay taus-pusong bumabati sa ating mga kapatid na Muslim, hindi lamang dito sa Bangsamoro, kundi maging sa iba't pang parte ng mundo. Ang Ramadan ay isang sagradong panahon na pag-aayon, pananalangin, at higit sa lahat ng pagpapalalim ng ating pananampalataya at pagkakaisa. Naway magsilbing paalala sa ating lahat ang buwan ito tungkol sa kahalagaan ng disiplina, malasakit sa kapwa at pagpapakumbaba, mga pagpapahalagang patuloy nating isinasabuhay hindi lamang sa ating pananampalataya kundi maging sa ating hanapbuhay at taus-pusong paglilingkod sa bayan. Ang diwa ng Ramadan ay diwa ng pagkakagawang-gawa, katarungan at malasakit, mga haliging mahalaga sa pagtataguyod ng marangal na paggawa at makataong kondisyon sa paggawa. Bilang kagawaran ng paggawa at empleo ng Bangsamoro, patuloy namin pinagtitibay ang aming panindigan na isulong ang kapakanan ng mga manggagawa, itaguyod ang makatarungang pasahod at malasakit at palakasin ang ugnayan ng pamahalaan, manggagawa at mga employer. Alinsunod sa pagpapahalagang itinataguyod ng Islam. Naway maging makabuluhan at mapagpalang Ramadan ito sa ating lahat. Palayon nawa tayo ng ating buong may kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng kapayapaan, lakas ng loob at gabay sa ating patuloy na paglilingkod sa Bangsamoro. Ramadan Mubarak, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Labor Minister Muslimin Babangus Sem. Ang tanggapan ni MP Teng ang Buluto ay nakikiisa sa sambayanang Bangsamoro sa pagsalubong, pagtalima at pagdiriwang ng banal na buwan ng Ramadan. Naway pagpalain ng bawat isa sa panahon ito ng pag-aayon sa ating pagpupunyagi para sa pagkakaisa at pagbabago. Muli, ipinapaabot ng tanggapan ni MP Teng ang Buluto ang isang mapagapa at pinagpalang Ramadan sa ating lahat. Ya Rasulullah, I extend the warmest greetings of peace and goodwill to all our beneficiaries, partners, stakeholders, and the entire Bangsamoro community as we welcome the blessed month of Ramadan. Ramadan is a sacred period ordained for spiritual purification, self-discipline, and renewed devotion to Allah. It is a time that calls upon us to strengthen our compassion for those in need, doing abstaining from food and drink, everyone remind us our collective duty to promote justice, peace, and social responsibility within our communities. In the spirit of Ramadan, we approve our steadfast commitment to the principles of moral governance, inclusive development, and sincere public service. The mission of Project Salam Bangsamoro to uplift the living conditions of marginalized and ILF communities through financial subsidies and skills development, thereby fostering cohesive and peaceful Bangsamoro communities is deeply aligned with the values of nation, solidarity, and unity that this sacred month embodies. May this blessed month inspire us to carry out our responsibilities with integrity, humility,
transparency and accountability guided by the teachings of Islam in the aspiration of the Bangsamoro people to lasting peace and prosperity. Let Ramadan be a time of reflection, reconciliation, and renewed commitment to the common good. I fervently pray that Allah grant us peace in our hearts, clarity in our process, forgiveness for our shortcomings, and abundant barakah in all our endeavors. May He accept our fasting, prayers, and charitable deeds, and may this Ramadan bring lasting peace and prosperity to our community. Ramadan Mubarak to all. Ramadan Mahmud, Ramadan Ustaz Nuruan, Era Bola, Project Indonesia, Project Salam, Bangsa Menolak. Ramadan greetings na mula po kay Honorable John B. Sinarimbo, ABC President, Municipality of Pahamudin, SGA, Bar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa pagdating ng banal na buwan ng Ramadan, tayo ay muling binigyan ng pagkakataon upang palaginin ang ating pananampalataya, natatagin ang ating disiplina at pagyamanin ang ating malasakit sa kapwa. Ang pag-aayuno ay hindi lamang pag-iwas sa pagkain o pag-inom ng tubig, kundi isang pagsasanay ng puso at isip upang maging mas mapagkumbaba tayo. Tayo ay magiging matiisin at mapagbigay. Naway magsilbing liwanag ang Ramadan sa ating buhay upang tayo ay higit na mapalapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, magpapatawad sa isa't isa at magbahagi ng biyaya sa mga taong mas nangangailangan. Dalangin natin na tanggapin ng Allah ang ating pag-aayuno, panalangin at mabubuting gawa ang magiging bunga ng Ramadan at pagkatapos pa po ng huli month of Ramadan. Muli, Ramadan Mubarak sa ating lahat. Yan po ang Ramadan greetings na mula po kay Honorable John B. Sinarimbo, ABC President, Municipality of Pahamudin, SGA, Bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating lahat na tao ng Barangay Balakayon at saka lahat ng nakikinig. Happy Ramadan Mubarak sa ating lahat ng mga bangsamoro na nandito sa bayan ng Pahamudin. Ako po si Barangay Captain Buhari Bansil na nagbibigay ng Happy Ramadan sa lahat ng tao ng Pahamudin. Hanggang dito naman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa una na nakaumal sa buwan-buwan ng Ramadan at pinaka-espisyo ay uwan-uwan sa kanang ng salo. Ijelasan ko sa tono Barangay Balakayon, Pahamudin. Dito po sa munisipyo ng Pahamudin. So, lang mo, siya sa SGA. So, lang ng Bangsamoro. Jatuh sa pinong na Ramadanan niya na sana nagyarga kasabapan, kapunanan, kapagisisa, kapagayo na yung ulang-ulang ng Bangsamoro. Kailangan sa kapambili bata, kabilang siya sa kamo Ramadan, malubag tayo sa kapanda ka, magod tayo sa puasa. Sagot naman, sa ating susuedo, turong barangay ng Barangay Balakayon, Bagawin, San Pedro, Awe. Syukran. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral
bacterial ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, weight taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Quimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Pe Camano Mandi. Tandaan, mga mamis, Bagwa Lying-in Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic na kailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca Raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Inihahandog ng Ministry of Labor. Itama po ang inyong mga orasan, oras sa buong kapuluan na 28 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. At para sa iba pa nating mga balita, isang malakas na panawagan na para sa pagpapatibay ng Islamic education at pagkakaisa ang naging sentro ng mensahe ni Honorable Abdul Rauf naging sentro ng mensahe ni Abdul Rauf Igyalani sa ginanapan na graduation ceremony ng Jamiat Iranun Al-Arabi noong ika-23 sa buwan na Shaaban 1447 February 11 2026 sa bayan ng Matanog. Sa kanyang keynote speaker ay keynote message, binibigyan din ng Bangsamoro Mufti na ang paghanap ng kaalaman Islamiko ay isang panghabang buhay na tungkulin at ang edukasyon ay nakabatay sa pananampalataya. Ang pundasyon ng matatag at matuwid na kinabukasan. Hikayat niya ang mga magulang at ang buong komunidad ng Bangsamoro na suportahan ang mga kabataan sa pag-aaral ng Islamic at Arabic.
30 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Naglabas ng paalala at panawagan ang Moro Islamic Liberation Front MILF Hook Joint Action Group or MILF AJAG sa mga kasapi ng organisasyon na nag-apply para sa amnesty programa. Ayon kay MILF AJAG German Anwar S. Alamada na nagsisilbiri ng MILF Certifying Officer para sa amnesty applicant, maaaring makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan ang mga aplikante na nangangailangan pa ng MILF membership certification bilang bahagi ng kanilang requirements. Sa cloud ng panawagan, ang mga at-large applicant at persons deprived of liberty or PDLS, hinimok din niya ang mga pamilya at kamag-anak ng mga PDL applicants na tumulong sa pagproseso at pagkumpleto ng kinakailangang dokumento, lalo na ang mga wala pa o kulang ang sertifikasyon. 31 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at para sa ating panghuling balita, dapat umanong magsimula muna sa lokal para makapagpatupad ng anti-political dynasty o anti-political dynasty law ayon sa Commission on Election or COMELEC. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia sa isang pahayag sa mga local government post muna bago ang posibleng ban sa national posisyon habang suportado niya ang nasabing panukalang hakbang. Mas makakabutihan niya kung ipapatupad ng bansa ang ganitong batas upang mas maraming tao ang makatakbo sa halalan. Ayon pa kay Garcia, kalimitan niya ay sinasabi na ang makakapagpaurong sa pagbabago ng ating bansa ay kapag tututok ang kapangyarihan sa lokal. Sinabi ni Senator Rizal Hontiveros, ang Chair Senate Panel on Electoral Reforms and People's Participation, na ang mga mahalagang puntong minungkahi sa nakalipas na 5 pampublikong konsultasyon sa panukalang batas laban sa political dynasty ay isa sa alang-alang sa pagbalangkas ng ulat ng committee. Naghain na rin ang ilang hakbang sa Senado at sa Kongreso na naglalayong ipatupad ang provision ng 1987 na Constitution na nagbabawal sa mga political dynasty. Sa Senado, ang 7 anti-dynasty bills ay nakabinbin sa Electoral Reform Committee. 33 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. At bago tayo magpaalam, ilupot kay Noraida Udasan dyan sa may Lugay-Lugay area. 34 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer, KBP license, Sir PB Joarila, sa aming news head, Miss Noronisa Mamital Kusin. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa loob ng 30 minuto hanggang sa muli sa ganito ring oras at pimpilan na 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer, ako po ang inyong nakasama, radyo natin Kadulin Abbas. Magandang umaga, Central Mindanao, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro.
stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,000